Alam mo ba, kadalasan ang trigger sa pananakit ng iyong likod at pangangalay sa iyong binti at paa ay dahil hindi sa bigat ng iyong trabaho, kundi kadalasan dahil sa maling posisyon sa simpleng gawain sa bahay at sa opisina. Yes, included po dyan ang pagwawalis at ang paglalaba. Kaya naman sa videong ito, malalaman mo ang 5 gawain na kailangan mong iwasan if ikaw ay na-diagnose na sciatica. Plus, samahan mo ako hanggang sa dulo ng video dahil ang last one, nako, ang daming nagkakamali nito, and this is usually the most common mechanism of nerve impingement. Ibig sabihin, ito ang usual na dahilan kung bakit naiipit ang sciatic nerve. Magandang araw po, Doc Cherry po, Doctor of Physical Therapy. Masaya ako na nandito ka sa channel ko. Sciatic nerve, ito ang pinakamalaking nerve sa iyong katawan. Mula sa iyong lower lumbar spine, sa iyong likod, papunta sa iyong puwetan hanggang sa iyong paa. At anytime ito ay maipit, either due to osteoarthritis or problema sa disc, pwedeng makaranas ng kirot, pananakit, pangangalay, pamamanhid, and even burning sensation sa iyong binti at paa. Para makaiwas na ma-trigger ang iyong sintomas at para makaiwas sa spinal surgery or surgery sa iyong likod, iwasan mo ang 5 gawain na ito. Iwasan mo ang pagwawalis at pagmap na nakayuko ang iyong likod. Alam mo ba ang simpleng gawaing bahay na ito? If hindi tama ang iyong posisyon, this can give you back pain and this can actually trigger sciatica symptoms. Makaka-relate ang maraming nanay dito. Kaya naman, solusyonan natin yan. Ito ang gawin mo to help you at para maiwasan ang pag-trigger ng iyong sintomas, maghanap ka at bumili ka ng mga walis at map na mas may mahabang handle. This way po, mapapanatili mong straight ang iyong likod at ang iyong spine habang ikaw ay naglilinis ng iyong bahay. Iwasan mo ang mahabang pag-upo. Alam mo ba, if sanay kang manood ng TV ng straight, kailangan mo itong iwasan if ikaw ay na-diagnose ng sciatica. Dahil prolonged sitting, even 30 to 40 minutes straight, it can actually increase the pressure dito sa iyong disc as much as 40%. Kaya namang pwedeng mas matrigger pa ang sintomas mo. Now, here is what you're going to do, and this is also applicable sa ating mga kababayan whose work entails sitting in the computer for extended hours. Please make sure po na tumayo ka at mag-stretch ka every 30 minutes. Don't underestimate this simple technique dahil ito pong simple na tip na ito, makakatulong talaga ito para makaiwas na matrigger ang sciatica flare-ups. Iwasan mo ang paglalaba gamit ang mababang upuan with your spine flex. Naku po, this is a usual trigger for back pain at maraming Filipino household at maraming nanay ang makaka-relate nito. Ang paggamit ng masyadong mababang upuan in doing household chores pwedeng makatrigger ng back pain. Now, here is what you're going to do. Ilagay mo ang iyong labahan on a counter level. This way po, mapapanatili natin straight ang iyong spine habang ikaw ay naglalaba. Or what you can do if you have budget, maglaan ka na lang talaga ng budget to have your laundry done. Or pwede kang mag-invest sa isang washing machine. These are usual household chores na kung mali ang posisyon ng iyong spine, talagang makatrigger ng sciatica symptoms mo. If may natutunan ka sa videong ito, please don't forget to click the like button po. This way, the YouTube algorithm will show this video sa mas marami pang tao para mas marami tayong pasyente at mga kababayan na matulungan. Iwasan mo ang biglang pagbangon mula sa iyong higaan. Ang biglaang pagbangon mula sa higaan, this can literally put you in pain for days. Makakos ito ng back pain and this can actually worsen sciatica symptoms. Kaya naman ginawa ko ang videong ito. Mali po ang biglang pagbangon sa higaan. Ang tamang paraan, gumilid ka muna, ibaba ang iyong paa, tapos put yourself up using po ang iyong kamay.
This is the proper way of rising in bed para hindi lumala ang simptomas ng sciatica mo. Ilalagay ko lang ang link sa video below if gusto mo itong i-check mamaya or pwede mo itong i-screenshot. At since napag-usapan na natin ang tungkol sa higaan, alam mo ba na ang recommended mattress for you? If you have been diagnosed with sciatica at if ikaw ay nakakaranas sa simptomas ng pamamanhid sa iyong binti at paa, ay medium firm mattress. If masyadong malambot ang iyong higaan, it cannot provide the support that your spine needs habang ikaw ay natutulog. If ang higaan mo naman ay matigas, it cannot give your spine the proper contour that it needs habang ikaw ay nagpapahinga. Now, here is what you're going to do. If matagal na ang foam na ginagamit mo, if masyado na ito malambot, at if wala ka pang budget, pwede kang bumili ng plywood tapos ilagay mo lang ito sa ilalim ng foam. This way po, it can support your spine better habang ikaw ay natutulog. If matigas naman ang iyong higaan, pwede kang bumili ng foam topper. This way po, mas mura ito but it can give the proper contour na kailangan sa iyong spine habang ikaw ay nagpapahinga. Lastly, bawal ang maling pagbuhat. Ang daming pasyente nagtatanong, okay lang ba magbuhat if you have been diagnosed with sciatica? Yes po, so long as you do it correctly and so long as hindi ito nakaka-trigger ng iyong pain. Dahil alam mo ba, ang maling posisyon sa pagbubuhat, this is the usual mechanism of nerve impingement. Ibig sabihin, ito ang usual na dahilan kung bakit naiipit ang ating sciatic nerve. And this is usually true kahit sa ating mga OFWs na mga kababayan. Ang tamang pagbuhat po, if you really need to pick something from the floor, i-bend mo ang iyong tuhod pero dapat siguraduhin na straight pa din ang iyong likod. This way, maiiwasan natin ang back pain. Tapos, if dala mo na, you need to put it malapit sa iyong dibdib. Bring it nearer sa iyong katawan. This way po, mas evenly distributed ang load sa iyong spine para mapigilan natin ang back pain at mapigilan natin ang worsening sciatica symptoms. If ikaw sa kasalukuyan ay nakakaranas ng pananakit sa iyong likod at pamamanhid sa iyong binti at paa, kailangan mong iwasan ang 5 gawain na ito at gawin mo ang tinuro ko instead. This way po, mapipigilan natin ang paglala ng iyong sintomas at mapipigilan natin ang operasyon sa likod. Mahalaga ito dahil alam mo ba, healing starts with awareness. If gusto mong malaman ang 3 inumin na pwede mong i-incorporate sa iyong daily habits at lifestyle para makatulong sa iyo sa pamamanhid at tusok-tusok at para makatulog ka ng mas mahimbing. Meron tayong video dito, i-check mo ito, makakatulong at makakagabay ito sa iyo. If nakakaranas ka ng pananakit sa iyong likod at pangangalay at pamamanhid sa iyong binti at paa pero hindi ka pa nakapag-check, i-check mo din ito. Ilalagay ko ang video sa link sa description para mas makagabay ito sa iyo. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, paki-comment po kung taga saan ka dahil I would really love to know. Maraming salamat po sa panunood. I will see you on our next video. Maraming salamat po sa mga feedback at reviews na iniwan nyo for BeFreeze Cooling Gel. May nag-comment dito, ang sarap daw ng pakiramdam niya after niya i-apply ang BeFreeze Cooling Gel after siya nag-exercise. Yes po, makakatulong ang BeFreeze with delayed onset muscle soreness. Nabanggit din niya sa comment na to na nawala ang pananakit sa kanyang likod at ang himbing ng tulog niya. Kaya naman gusto ko na subukan ito sa ating mga seniors at sa ating mga adults dahil napaka-unique talaga ng formulation na ito. If gusto mong i-check ang mga reviews ng legit users natin, ilalagay ko ang link sa official store natin sa baba to make sure na original BeFreeze ang matatanggap mo. Dahil may free shipping vouchers din tayo available po every now and then. Kaya check mo lang yan. God bless you po.